Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad na libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo kung ano nga ba talaga ang tunay na larawan ng isang taong pinagpala. So, nandito muna tayo guys sa relaxing place natin para may iba naman, di ba? So, yun yung topic natin guys. Kahapon, di ba, yung parang puno ng matatag, kahit anumang bagyo, hangin na malakas, hindi ito nabubuwal. So, ibig sabihin yung stability ng buhay mo, na ang punong kahoy ay namumunga, di ba, sa tamang panahon. So, ano lang ang kailangan mong gawin? Kailangan mo lang mag-invest. Pagkatapos mo mag-invest, diba, pagpaguran mo ito, mag-harvest ka. Yan ang talagang sikreto, ang tunay na blessed na tao. Kaya nga ayon kay 1, chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin. At ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan guys, napakalinaw, di ba? Hinahin tulad ng ating Panginoong Yesus na siya daw ang puno ng ubas at tayo yung mga sanga, di ba? So tama nga naman, kung wala nga yung puno, siyempre natural, wala rin yung sanga, di ba? Una-una, hindi yan lalaki, hindi yan mamumunga o bulaklak muna tapos bunga. Wala yun kung wala ang ating Panginoong Yesus. Kaya kung sa buhay mo ngayon, di ba, nakakaranas ka ng matinding problema at wala pa sa buhay mo ang ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ay magigiba ka. Di ba? Konting agos lang, konting hangin lang, ay magigiba ang puno. So, kaya na sinasabi natin na mag-i-invest ka muna. Diba? Kung makita natin yung mga magsasaka, diba guys? Magtatanim muna sila ng binhi. Tapos aalagaan nila. Diba? Sa umaga, bibigyan nila ng patubig para siyempre mabuhay. Binibigyan nila ng pataba hanggang sa umabot sa ng panahon. Mga 3 to 4 months, i-harvest na yung palay para yung pinagpaguran mo ay malasap mo, di ba? At pakinabangan mo dahil nga nag-effort ka dito. Ganun din ang ating Panginoong Yesus. Kailangan na manatili tayo sa Kanya. Hindi naman sinasabi ko perfect tayo guys. Alam naman natin marami pa rin tayong kakulangan sa buhay. Kaya nga tayo nagsisikap na araw-araw nating basahin ang Biblia, pag-aralan, pagnilayan, para mamunga din tayo. Diba? Kagaya ng ating Panginoon Jesus na siyang puno, na kung saan nanggagaling ang lahat. Ang puno, ang bulaklak, diba? Ang dahon, yan. Kagaya nasa paligid natin guys, diba? Lahat yan ay may puno yan. Mga sanga-sanga na yan, daon-daon. Kung wala nga naman ang ating Panginoon Jesus, ay wala tayo. Sa bagay guys, alam nyo, lahat ng tao ay hiningahan ng Diyos. Diba? Nung gawin tayo mula kay Eva at Adan, diba? Nung likhahin sila, hiningahan ng Diyos na kung saan ang lahat ng espiritu ng tao nandun. So meron na tayong espiritu ng Diyos. Ang gagawin lang natin, aalagaan lang natin. Iwasan lang natin yung mga kasalanan, yung pagkakamali, na which is lagi yung sinasabi na wala naman perfecto guys. Kaya nga tayo nag-aaral dito. Para lalo natin patibayin ng ating kalooban. Sumunod sa gusto ng ating Panginoong Yesus. Kaya yan po ang ating pagnilayan ngayon. Diba? Kung malayo ka sa ating Panginoong Yesus, lumapit ka na. Bigyan mo na ng oras. Diba? Tigilan mo na yung mga bagay na nakakasagabal sa buhay mo. Diba? Magkaroon ka na ng panahon. Magsimba ka kada linggo, diba? Magdasal kada araw-araw. Paggising mo pa lang, magpasalamat ka na, magdasal ka na. At
bago ka matulog, magdasal ka na rin. At sa lahat ng bagay. So, walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesus. Diba? Kasi pag mga problema mo, sinabi pa sa mga malalapit sa'yo, na kung minsan, yung sinabihan mo, sa pa'y magkitrade sa'yo. Diba? At even yung sinasabihan mo, nangangailangan din yan ng tulong ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal, kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun. Kanyang ibibigay sa tamang panahon ay yung ma-harvest. Diba? Kaya tayo po'y manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. Bedridden na. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga karamdamang nararamdaman sa kanyang katawan. Ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At sa pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa, pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na, Lord, pinapanalangin po namin ang kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 lata ng sardinas, at kung ano-ano pa mong pangailangan ng kanyang pamilya. Pambaon sa mga bata, pambili ng gamot. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.